Hi guys, ito po si Master Ang. Today, pag-usapan po natin ang Ghost Month. Marami po nagtatanong, kailan po magsisimula ang Ghost Month? Magsisimula ang Ghost Month sa August 16, 2023. Yun po kasi ang July 1st sa Chinese. Kailan magtatapos? Itong darating na September 14, 2023, ito yung katapusan ng buwan ng Chinese. Doon po magtatapos ang Ghost Month. At kailan naman ang celebration, yung alay? Ito naman po yung August 30, 2023. Kasi sa Chinese calendar, July 15 yan. So, ganun lang po. Ngayon, marami nagtatanong, ano po ba ang gagawin namin kapag nag-aalay po kami? Alam mo, napakasimple lang po ng gagawin ninyo sa pag-aalay. Maghanda lang po kayo ng 6 na tasa na kanin, 6 na inumin, baso. Pagkatapos po, maghanda kayo ng chicken, 1 buong chicken, tapos maghanda kayo ng sotanghon o di kaya noodles, kahit anong klaseng noodles. At tapos steam fish. Tapos, pwede po kayo mag-alay ng kahit na anong malagkit. Tapos, pwede rin po kayong mag-alay ng mga 6 na klase na prutas. Pwede rin po kayo maglagay ng candy. Okay? Candy. At sa iba naman, wala naman batas na nagsasabi na kailangan ganito ang gawin ninyo. Pero kadalasan, ganito ang paghahanda ng Chinese, yung mga nabanggit ko. Ang iba naman kung ano-ano lang yung hinahanda. Basta't meron lang po maiaalay. Kasi hindi naman po ganun kasensitive. Bastang importante, may inalay kayo. Ngayon, maglalight po kayo ng insenso. Pag sinabi natin na magsisindi kayo ng insenso, kailangan 2 stick. 2 stick na insenso ang gagamitin nyo. Kasi pag sinabi natin 2 stick, ibig sabihin yan, para yan sa mga patay. Para sa mga patay. Kaya 2 stick ang gagamitin nyo. Tapos pwede nyo isundot sa mga prutas, yung malalambot, pwede nyo itusok doon. Ngayon, marami sa mga iba, kapag nag-aalay, yung iba, pagkatapos ialay, kakainin nyo. Diba yung iba? Pero ako po guys, ganito po ang tinuturo ko sa tao. Yung pong pagkain na hinanda ninyo, hindi nyo po pwedeng kainin. Yan ang aking paniniwala. Hindi namin kinakain yan. O kahit ako mismo, pag nag-aalay ako, hindi ko kinakain. Bakit? Kasi ganito po yan. Inalay po yan sa patay. Inalay yan sa mga hungry ghosts. Pagkatapos kakainin natin. Hindi ba parang mali? Kasi inalay mo sa hungry ghost, gutom yan, galit yan. Gutom na gutom. Tapos ngayon kakainin mo. What if kung magalit yung mga bad spirit? What if kung ang tingin ng mga bad spirit, parang inaagaw mo yung pagkain nila? So ganito ang gagawin natin. Huwag nating kainin yung mga inalay nating pagkain sa mga kaluluwa. Mas maganda, hayaan nyo na lang na talaga totally na inalay nyo. Tapos kinabukasan, kung sakaling hindi naman nagalaw ng mga aso at pusa, o na kahit sino, kinabukasan itapon nyo sa pinakamalayong lugar para po lahat ng kung anong meron dyan susunod sa pagkain. So, kumbaga itinapon nyo sa malayo, tapos ngayon sumunod yung mga ghosts, iniwan nyo doon sa lugar, hindi sasama pabalik sa inyo. So, parang nadala nyo yung mga bad spirit palayo dyan sa lugar ninyo. Di ho ba? So, ganun lang po. Napakasimple lang po ng mga ginagawa kong ritual o yung mga itinuturo ko sa mga tao. Ngayon, pagdating sa Ghost Month, marami po tayong dapat gawin. Marami po tayong dapat iwasan. Una, hindi po tayo magsusot ng itim. Hindi rin po tayo magsusot ng pula. Opo, marami sa mga iba, bakit nagtataka, bakit hindi ako pwede magsuot ng pula? Kasi yung pula kasi sign of blood. Dugo. Tapos yung itim naman, sign of kalungkutan. Ngayon, yung mga ghosts kasi, gustong-gusto nila kasi yung kulay ng pula.
yung pula, lalo na sa araw ng Ghostman. Kaya hanggang maaari, wag po tayo magsusot ng pula, wag din po tayo magsusot ng itim. Okay? Mas maganda, mas mag-iingat tayo. Wag na lang tayo sumuot ng pula, wag na lang tayo sumuot ng itim. Pwede tayo magsuot ng kahit anong kulay. Okay? So, ganun lang po, guys, ha? Kasi, napansin ko kasi, sa ibang interview ko, hindi ko man lang na-check na itong taon pala nito ay 2023. Tiningnan ko kasi sa calendar ng Chinese. So, pinag-aralan ko yung number, tsaka yung element na umiikot sa mundong ginagalawan natin ngayong taon nito. So, parang naisip ko na talagang hindi pala pwede magpula. Hindi po talaga pwede magpula. At hindi rin po pwede mag-itim. Okay? Kasi tiningnan ko po tapos pinag-aralan ko po. So, ngayon, sinasabi ko na po, wag po tayo magsusuot ng itim, wag din po tayo magsusuot ng pula. Kasi dun sa mga ibang interview ko, hindi ko napansin kasi yung pag-ikot ng number at pag-ikot ng mga element. Kasi itong taon na ito may element. Okay? So, parati tayong umiikot sa 5 elements. Metal, water, wood, fire, earth. At ang element ay may mga kulay. Okay? Ang metal, white. Ang water, blue. Ang wood, green. Ang fire, red. Ang earth, brown. So, alam ko kung paano paikutin yung kulay na binebase ko sa 5 element. So, dapat makinig po kayo. So, wag kayong magsusuot ng itim, wag din po kayo magsusuot ng pula. Pwede kayong magsuot ng itim na jacket kung sakali man, o hindi maiwasan, o Amerikana. Pero pagdating po dito sa t-shirt, kailangan makulay. Wag lang po pula. Kahit anong kulay pwede po. Okay? So, ganun lang po ang gagawin nyo. Ngayon, pagdating naman ng Ghost Month, marami po tayong dapat iwasan. Bawal po ang mag-open ng business. Bawal po ang maglakbay sa malayong lugar o kahit mangingibang bansa kayo o mag-a-abroad kayo, bawal. Hanggang maaari. Okay? Bawal din po kayong magpabunot ng ngipin. Bawal magpa-opera. Kung hindi naman maiiwasan, sige lang. Okay lang. Pero hanggang kayang iwasan, hanggang maaari, huwag tayong magpapa-opera. Tapos then, iwasan natin ang makipag-away. Kasi pag nasa Ghost Month tayo, bawal ang makipag-away, bawal ang makipagtalo. Para hindi ka mag-attract ng negative, huwag kang makipag-away, huwag kang makipagtalo, iwasan mo. Huwag mong patulan ang mga tao. Hayaan mo lang kung meron silang ginagawang hindi maganda sa'yo, pabayaan mo lang. Kailangan relax ka lang, kailangan positive ka lang, kahit na may mga buwisit sa tabi-tabi mo. Okay? At bawal maglipat ng bahay. Okay? Maraming bawal, guys. Bawal. Bawal din pumirma ng mga kontrata na pagka nagko-close ka ng deal, nasa Ghost Month ka, bawal. Kasi baka nagsimula yung mga deal mo sa panahon ng Ghost Month. So parang kumbaga may history. So hanggang maaari, wag na lang. Kung pwede. Okay? So, mag-iingat din po kayo sa pagmamaneho. Kasi pagka nasa Ghost Month tayo, lapitin tayo sa aksidente. Hanggang maaari, iwasan natin po yung pag nagmamaneho tayo, parang antulin-tulin ng takbo. Bawal po yan. Hanggang maaari, kailangan maingat ka. At sa lahat po ng mga nagmomotor, ingat din po kayo. Kasi po, kapag nasa loob tayo ng Ghost Month, lapitin po tayo sa aksidente. Kasi ang mga ghost, ang intention niya, bulungan ng mga tao para magkaroon ng hindi maganda. O di kaya magkamali kayo. Kasi ang ghost, ang intention niya, bulungin kayo. Bubulungan kayo para uminit ang ulo mo, gumawa ka ng masama, marami pa at kung ano-ano pa. So, etong mga ghost nito, kaya nga po sila tinawag na hungry ghost, galit. Kung hindi galit, gutom. Ganun po. Kaya
Kaya po sila tinawag na hungry ghost. Kaya hanggang maaari, mag-ingat po tayo. At ano pa ho dapat nating gawin pag nasa ghost month tayo? Kailangan maging madasalin tayo. Okay? Magdasal tayo parati. Tuwing lalabas ka ng bahay, magdasal ka. Okay? Kahit anong gawin mo, kahit mainit ang ulo mo, o di kaya kung ano man yung mga negative na pinagdadaanan mo sa araw, na pag nasa loob ka ng ghost month, magdasal ka lang. Maniwala ka sa akin. Makakatulong ang dasal para hindi tayo magkamali sa buhay. At para makaiwas tayo sa malas o sa kahit anong negative, kailangan po maging madasalin tayo. Ngayon, marami nagtatanong, Master, nakakatakot ang ghost month. Kapag nasa ghost month ako, nako, ang dami ko palang dapat iwasan. So, kailangan pala, katakutan ko pala yung ghost month. Hindi po, guys. Hindi ka kailangan matakot sa ghost month. Ang importante sa'yo, kailangan malakas ang pananalig mo sa Diyos. At kilala mo ang sarili mo na hindi ka negative na tao. At hindi ka palaaway, hindi ka gagawa ng gulo. Kapag maingat ka, hindi ka dapat matakot. At kapag naniniwala ka sa Panginoon Diyos, hindi ka dapat matakot sa hungry ghost month. Alam nyo, ganito po. Marami po kasi sa mga punsoy o sa mga Lucky Charm store, sigurado ko sasamantalahin nila ang pagkakataon para magbenta ng mga Lucky Charm. Tatakutin nila kayo sobra kung ano-anong pananakot nila na baka ganito mangyari sa'yo, ganito mangyari sa'yo. So, kailangan mo magsuot ng mga something na protection. So, parang ang dating, pinagkakakitaan nila yung ghost month. Ito lang po ang payo ko sa inyo. Huwag po kayong magpapatake advantage sa mga punsoy expert at sa mga Lucky Charm store. Ang importante lang po dito, maniwala kayo na may Panginoon Diyos na nandyan sa tabi mo, na handa kang tulungan sa oras na kailangan mo ang Panginoon Diyos. Tumawag ka lang sa Panginoon Diyos. Isa na yan sa pinakamalakas ng pangontra. Huwag mong katakutan yung ghost month. Basta't alam mo at kilala mo sarili mo na hindi ka gagawa ng masama. Kasi pag nasa ghost month ka, ang iingatan mo dito, yung hindi ka gagawa ng hindi maganda. So wala kang dapat katakutan. Ganun lang po, guys. I-celebrate natin ang Hungry Ghost Month nang puno tayo ng positive at huwag matakot. Kahit na alam natin na may something na negative na maaaring mangyari kapag tayo ay nasa loob ng ghost month. Pero kung maingat ka, wala kang ginagawang pangit, bakit ka matatakot? Ang Hungry Ghost Month ay sineselebrate para sa mga patay, yung mga kaluluwa na galit. Pero tandaan ninyo, kahit ang buhay na tao, meron din po tayong tinatawag na ghost. Ito yung mga buhay. Ito yung mga buhay na tao na hindi pa namamatay pero nambubuisit na. Katulad ng mga chismosa, katulad ng mga inggitera, katulad ng mga agaw ng asawa, katulad ng mga palaaway, katulad ng mga inggitero, katulad ng mga buisit, mga chismosa, at kung ano-ano pa. Sila ang mga tinatawag natin na buhay na hungry ghost. Kaya wag niyong isipin na yung mga galing sa impyerno na mga kaluluwa na bumalik sa lupa ang problema natin. Hindi po. Pati buhay na tao na asal hungry ghost, isa din sila sa mga problema natin. Katunayan nga, pagka hungry ghost month, dapat nga sineselebrate ng mga buwisit na tao. Yung mga inggitero, chismosa, chismoso, tsaka yung mga agaw ng asawa, at yung mga inggitero, mga buwisit, mga buraot, dapat nga sila mismo isineselebrate natin. Bakit? Araw nila eh.
Kaya wag nyo isipin na patay lang ang problema natin. Pati buhay. Isa din yan sa mga problema natin. Kasi ito yung mga buhay na buwisit, na ghost. Kaya, tandaan ninyo, buhay man o patay, meron po tayong tinatawag na ghost. At ito nga yun. Kaya anong dapat natin gawin? Mag-ingat tayo. Siguraduhin lang natin na para hindi po tayo mag-attract ng negative, lagi natin tatandaan sa Diyos. Kumapit ka sa Diyos. Kapag galit ka, magdasal ka, mawawala ang galit mo. Kung may nararamdaman ka something na negative, magdasal ka, tignan mo, magiging positive ka. Ganun lang po, guys. So, wag tayong matakot kapag sumasapit ang ghost man. Basta't alam mong ginagawa mo. Ngayon, sa mga bahay natin, no, ingatan natin yung mga bahay natin na yung mga ilaw, kung hanggang maaari, buksan natin yung mga ilaw ng tahanan natin. Lalo na po pag nasa loob tayo ng ghost man. Hindi pwede ang bahay natin madilim. Papatayin lang natin kapag tayo matutulog na. So yung mga bahay natin na mga sulok-sulok dyan na hindi nagagamit, buksan natin yung ilaw. Para pag nasa loob ng ghost man, hindi naman po nila titirahan yung bahay nyo na doon sila pupunta sa madidilim. Lalo na po doon sa area na hindi na halos nagagamit. Buksan nyo po yung ilaw. Okay? At ano naman po ang mga pangontra na dapat namin isuot? Simple lang po, kahit wala po kayong gamitin na kahit anong lucky charm, basta't magdala lang po kayo ng asin, rock salt. Ilagay nyo po sa bag nyo, ilagay nyo sa bunsa nyo. 1 buwan yan, kahit hindi kayo magpalit. Basta't dala-dala nyo lang, nakakatulong yan para magtaboy ng kung anong negative. Pwede rin po kayo maglagay sa pinto ng asin. Pwede rin po kayo maglagay sa sala ng asin. Pwede rin po kayo maglagay sa kwarto nyo ng asin. Okay? Pag tapos na po yung ghost man, pwede nyo na po itapon yung asin. Huwag nyo na pong gagamitin sa kusina. So, ganun lang po kadali. Wala po kayong dapat ikatakot, lalo na kung naniniwala kayo na may Panginoon Diyos. Pero kung sakali man na may kakaibang nangyayari sa bahay na hindi may paliwanag, simple lang po ang gagawin ninyo. Okay? Kailangan po sa pagtatapos ng ghost month, meron po kayong gagawin. Meron po kayong ritual na gagawin para matanggal lahat ng mga negative na meron dyan sa bahay nyo. So, yung gagamitin natin na weapon, okay, weapon na pangtanggal ng mga negative na meron sa bahay nyo. At ano yun? Ito po, guys. Ito po yung papel na susunugin ninyo. Ito po yung papel. Ito po yung papel, makapal po yan, marami. Susunugin nyo ito, kukuha kayo ng lata. Siguraduhin nyo safe ha. Maging maingat kayo pag gagawin nyo ito. Ito pong papel nito ay para sa mga patay. Ayan po, para po sa mga patay. Itong klaseng papel nito ay para sa patay. Susunugin to sa pagtatapos ng ghost month. Kailan? September 14. Pwede nyo pong gawin 15, pwede po nyo gawin sa 16, 17, 18, 19, basta't nasa loob kayo ng September. Kahit hindi nyo eksakto gawin ng September 14, basta't magawa nyo lang to sa loob ng September, simula nung pagtatapos ng ghost month. Kailangan po sunugin nyo itong papel. Kukuha po kayo ng lata, tapos susunugin nyo po isa-isa. Para kumalat po yung amoy sa loob ng bahay nyo. Konting tiis. At kapag ginawa nyo po to sa gabi. Sa gabi. Ngayon, pag nasunog na po to, yung abo na pinagsunugan, huwag nyo nang pansinin, itapon nyo na po sa labas. Ngayon, meron po itong 2 kandila. Isisindi nyo to sa harap ng pinto. Kapag nasindi nyo na po yan, hintayin nyo po maubos at malusaw. Pag tapos na po, itong latan to pwede nyo na itapon. Wala na pong problema. Bakit po ginagawa to? Ito po kasi, ginagawa po para po lahat ng kung anong mga ghost na meron sa bahay nyo, palalayasin natin, paalisin natin. Kasi pinaniniwalaan namin na pag natapos na po ang ghost month,
September 14, ang lahat ng mga ghosts o lahat ng mga kaluluwa kailangan po bumalik sa impyerno. Kasi magsasara ang pinto sa September 14. So bago magsara ang pinto ng impyerno, kailangan po lahat ng mga ghosts bumalik. Ang problema, may mga ghosts na ayaw bumalik. May mga ghosts na gusto manatili sa ibabaw ng lupa. O may mga ghosts na gusto magstay dyan sa bahay nyo. So, para hindi po kayo magkaroon ng problema, gawin nyo po itong papel nito. Sunugin nyo po. Sa bahay at sa negosyo. Kasi kadalasan, kapag pumapasok ang ghostman at tapos na yung ghostman, may mga iba kasi doon nagsisimula yung malas mula nung pumasok yung ghostman. So, kung ano ang ginawa ng ghostman sa loob ng isang buwan mula nung August 16 to September 14, kung ano man ang ginawa niya, parang ang nangyayari nadadamay yung September to December at pati yung susunod na papasok na taon na 2024, parang ang daming kamalasan na pwedeng mangyari sa inyo. Para po hindi magkaroon ng problema, wala naman po mawawala kung gawin nyo po itong papel na sunugin at isindi yung kandila. Napakadali lang po. Alam ko po, may mga iba sa inyo hindi naniniwala sa hungry ghost man. Alam ko po yan. Kasi may kanya-kanya tayong paniniwala. Pero sa maniwala kayo, hindi. Pag sinasabi nating ghost man, marami pong hindi maipaliwanag na nangyayari. Tumakbo na po ng maraming taon at talagang marami na po nakapagpatunay na kapag ghost man, marami po mga negative na nangyayari sa tao at sa mundo. Kaya para hindi po kayo maapektuhan, pwede nyo pong gawin ito. Ito pong papel nito para sunugin. At tandaan nyo guys, ito lang ang kabilin-bilinan ko sa lahat ng mga tao. Ulitin ko kahit nakukulitan kayo. Maging madasalin tayo. Tumawag tayo sa Panginoon. Tanging Panginoon Diyos lamang po ang magliligtas sa atin. At ingatan po natin ang ating sarili kapag nasa loob tayo ng ghost man. Sabi ko nga, ang mga demonyo o yung mga bad spirit o yung mga hungry ghost, binubulungan ng mga tenga natin para magkamali tayo. So kailangan po, para hindi tayo mabulungan, kailangan po positive lang po tayo at manalig sa Panginoon Diyos para lagi tayong okay at para hindi tayo gagawa ng masama. At kapag galit ka, pray lang. Tingnan mo, mawawala galit mo. So tandaan nyo guys, ako po si Master Ang. Huwag po kayo magpapatake advantage sa mga nagbebenta ng Lucky Charm at sa mga punsoy expert. Huwag. Kasi ito ang panahon para kayo ay samantalahin, takutin. Ako hindi ko kayo tinakot. Sabi ko nga, manalig sa Diyos, ligtas kayo. At mag-ingat lang po. At kung tatawid po kayo, mag-iingat po kayo. Pag sasakay kayo ng jeep, bababa kayo sa bus, ingat lang po. Siguraduhin nyo maingat tayo kapag nasa loob tayo ng ghost man. Ganun lang po ang gagawin natin para hindi po tayo mapano. So ito po si Master Ang. Tandaan, nasa atin ang kaligtasan kung tayo po ay mag-iingat at magdasal. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa lahat ng mga nanood sa video ko. At hanggang sa muli, maraming salamat po.